Siyempre, dumaan ang New Year at sa sobrang dami ng prutas natin para pampaswerte, hindi maiwasan ng ating saging ay mabubulok. So tara, pakinabangan natin yan at gawin natin ng moist, fluffy at super yummy na chocolate banana bread. So tara, samahan mo ko. At kung bago ka lang sa aking channel, maaari po bang makahingi ng isang like, share at pasubscribe na rin po ng aking channel. Baguhan lang po ako dito sa YouTube na nagsisikap na makagawa ng mga content. Tara, welcome sa aking channel! Itong ating banana bread is no yogurt and no vanilla needed. Pero sure ako masarap to mga sis. So tara, simulan na natin. In a bowl, mag-crack tayo ng 2 medium size egg. Ayan. And then add natin yung 1/3 cup of melted butter, 1 cup of evaporated milk, 1/2 cup of brown sugar or white kung gusto mo. Mix well para matunaw ang ating asukal. Set aside. In a bowl, i-add natin yung ating mga 3 pieces lang na saging. Kasi yung isa i-slice ko to para sa ating pang toppings. Alam nyo ba sis at mga pare dyan, ang sabi nila, ang sikreto daw ng masarap na banana bread ay sa overripe banana. O, diba? Sakto at merong nagdaang New Year, meron tayong overripe banana. Kung wala tayong smasher dyan, mga sis, tara, durugin na lang natin yan gamit ang ating kamay. Ayan. I-add na natin yung 1 and 1/2 cup of flour. Isisip ko lang ito mga sis para matanggal yung mga buo-buo. Add natin yung 1 teaspoon of baking powder, 1/2 teaspoon of baking soda, and pinch of salt. Mix natin yan. I-add na natin yung ating wet ingredients. So, i-add natin yung mga natitira dyan na hindi natunaw. Sayang yan. At yan ang magpapalasa sa ating banana bread. Ayan. Mix lang natin to all together para mag-combine. And then, hahatiin natin to into 2 since magkakaroon tayo ng chocolate flavor. So, same lang po na mixture, hahatiin lang natin. Ayan. And then, sa isang mixture natin, dun ko i-add yung ating cocoa powder. Yung cocoa powder ko pala mga sis, sa palengke ko lang po yan nabili. So, hindi ko alam kung anong brand yung binigay sa akin. Pero malasa siya at hindi siya mapait. Okay, ang size po nito is 1/3 cup. Cocoa powder. Ayan. And then, i-mix natin. Tapos, mag-a-add ako dito ng 1/4 cup of brown sugar, mga sis. Kasi, baka mamaya, syempre, hindi tayo sure na kung mapait ba sa inyo yung lasa ng cocoa. At least, lagay tayo ng sugar para mabalance yung ating cocoa flavor. Ayan. Tapos, kung hindi ka pa rin sure sa lasa, pwede mo itong tikman. Sis, kuha ka lang ng konti dyan at tikman mo yung lasa para ma-adjust mo siya. Okay? Set aside din natin at imimix na natin to together. So, meron tayong chocolate at meron tayong regular na mixture. So, ayan. In a small pan, eto, yan. Maglalagay ako ng chocolate and then yung regular mixture and then salitan lang. Ayan. And then kukuha ko ng stick para may pang design. Ayan. Diba? Ganyan-ganyan lang natin para may swirl. And then, ito na yung slice na banana ko and yung ating chocolate chip, itatoppings lang natin yan. Para kapag naluto yung ating banana bread, may design. Charot, may design. Hindi, masarap yan mga sis. Ayan. So, sa ating recipe, nakagawa po ko ng 3 small size pan na ito. Di ba may pang share ka na? Hindi mo pa natapon yung overripe banana mo dyan. At may sigurado ako, may pang merienda ka na. Pwede rin pang himagas, di ba? Pwede mo rin to ipang negosyo mga sis. Bukod pala sa sliced banana at chocolate chip, kung meron kang sliced almond or peanut, pwede mo rin siyang i-add sa toppings. At habang ginagawa natin tong mga to, yung pag-ready ng ating mixture at pag-combine ng ating ingredients dito sa pan, naka-preheat na po yung ating oven para ma-reach natin yung 150 degrees Celsius at ibibake natin to for about 50 minutes po or until kapag gumamit tayo ng toothpick or ng stick at itusok natin sa gitna, hindi na sumasama yung mixture. Ibig sabihin, luto na siya. Para naman po sa kabuuang recipe ng ating banana bread, ilalagay ko po sa description ng video ito ang lahat po ng ingredients na nagamit natin. At mga sis, mga pare, yung mga ingredients na ginamit ko dito, lahat po ay sa palengke lang mabibili. Kahit bumili ka ng tingin na all-purpose flour,
Alaska evaporated milk or kahit anong brand ng evaporated milk, pwede mong gamitin. Chocolate chip or chocolate na nakuha mo ng Pasko, yan. Pwede mong gamitin yan. Sa brown sugar naman, kahit anong brand din pwede. Actually, pwede kang gumamit ng white sugar. Pero mas preferred ko ang brown sugar pagdating dito sa banana bread. Kasi parang nagbibigay siya ng texture ng soft. Ewan ko, mas enhance yung flavor kapag brown sugar yung ginamit. Pero version ko ito at hindi naman po ako master or expert dito. So, try mo lang po ang ating recipe para matikman mo. Pero para sa akin, itong recipe na to is, pwede ko na siyang tawaging foolproof or wala na siyang kamalian. Charis! Meron naman siguro, pero para sa akin kasi, nung ginawa ko siya or binake ko siya ng ganitong recipe, masarap yung kinalabasan. Hindi sayang, di ba? Lalo para sa beginner na nagbe-bake katulad ko, sayang kasi kapag ka nag-bake tayo tapos hindi magandang kinalabasan. At least itong recipe na to, sure ako mga sis, mga pare, masarap to. So tara, i-bake na natin to for 50 minutes. Ayan, maliit lang po ang aking oven. Kasyang-kasya lang tong tatlo. Balikan natin siya pag tumunog na. Sis, baka di ka pa nakasubscribe, subscribe mo naman ako para more chances pa na makapag-upload ako ng mga bagong content. Ayan, so luto na ang ating banana bread. So, fast forward na to mga sis. At eto na siya. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-fluffy at ka-moist ang ating banana bread. O, diba? So beautiful! Para sa beginner like me, para sa akin, masarap na to at yummy. Magugustuhan to ng mga kids at syempre ng partner mo. So tara, subukan mo na ang aking recipe. Paalam! See you in next video! Have a Happy New Year! God bless everyone! Bye-bye!